Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another day, another reaction video tayo. Napakagandang topic nito kasi naniniwala ko, isa ito sa mga major reason kung bakit pumupunta dito yung maraming immigrant. At isa rin to guys sa major reason namin kung bakit kami nandito sa Canada or kung bakit namin pinush na mag-Canada. Hindi lang ito guys about doon sa future ng mga anak ko. Ito naman is nakafocus sa aming mag-asawa. So ang pagkikwentuhan natin ngayon or ang pag-uusapan natin ngayon is about sa retirement. So saan daw ba maganda mag-retire? Sa Pilipinas o dito sa Canada? So simulan na natin to. Retire dito, magkuha ka mo ng pensyon mo tapos uwi ng Pilipinas. Ang maganda doon yung pamumuhay. Kasi dito habang may pensyon ka, nagtrabaho ka. Doon kahit walang trabaho, buo yung pensyon mo, wala kang binabayaran. Medyo naguluhan ako doon sa sinabi ni nanay no na magre-retire siya sa Pilipinas, kukunin lang daw niya yung pension niya dito sa Canada tapos pupunta siya ng Pilipinas. Kasi daw dito para makuha mo daw yung pension mo kailangan mo magpatuloy ng trabaho. Hindi daw katulad sa Pilipinas kahit wala kang trabaho or hindi ka na nagtatrabaho, tuloy yung pension mo. Parang hindi yata ganun yung pagkakabasa ko, no? Pero siguro hindi ko lang naintindihan masyado si nanay. Pero ang pagkakaintindi ko talaga dyan, kaya nga merong pensyon, tumigil ka na sa trabaho, di ba? So, tsaka yung sinabi niya na wala daw babayaran na bahay. Again, yes, it's true. Kasi nga siguro meron na siyang bahay doon or meron na siyang bahay ng mga family niya doon na pwede siya doon tumira. Tsaka sabi nga niya daw, mas maganda daw ang pamumuhay doon. Well, that's true. Pero kung kayo man talaga magre-retire sa Pilipinas, kailangan yung isipin hindi lang yung bahay. Kasi una, hindi ka naman hihinto kumain. And pangalawa, pag tayo nagkakaedad, no? Based from our experience yan, kasi po yung parehong magulang ko may maintenance yan, no? So, depende sa maintenance nyo, nakadepende din kung gaano yung gastos nyo. Hindi ho katulad dito sa Canada na kung may extended insurance ka. Hindi ko lang ho alam kung yung dun sa insurance na natatanggap from the government, sagot din yung mga maintenance drugs. Pero kasi kami ngayon na mag-asawa, meron na kami maintenance, sagot na ho yun doon sa aming extended insurance. So, sa Pilipinas, based lang ho sa father ko at saka sa mother ko, sariling pera po nila. So, sa mother and father ko po, they make sure na ma-maximize nila yung pwede nilang ibayad noon sa SSS. Kaya, I think ang nakukuha nila ngayon mga nasa 3,000 to 4,000 per month, no? And I'm telling you, para sa mother ko, hindi ho sapat yun doon sa maintenance niya, no? So, again, hindi naman ho yan magkakapareho. So, yan lang yung mga bagay na kailangan yung i-ready. Kailangan yung pag-isipan kung talagang pupunta kayo sa Pilipinas at doon kayo magre-retire. At saka, paano kaya yun, no? So, kung nasa Pilipinas ka, halimbawa na ma-hospital ka, so, magagamit mo pa rin ba yung healthcare mo from Canada at magagamit mo sa Pilipinas, no? Siguro kung hindi naman urgent at makakabalik ka pa ng Canada, pwede kang dito magpagamot, no? Pero halimbawa talagang emergency, tinakbo ka sa hospital, no? Magagamit mo pa rin ba yung healthcare insurance mo na nanggaling dito sa Canada at yun ang ipambabayad mo sa Pilipinas? Hindi ko alam guys. So sa mga nakakaalam, please comment down below, no? Bye. Para sa akin, mas gugustuhin ko dito pag ako'y tumanda at mag-retire. In the same time, yung mga anak ko kasi kasama ko na dito. O yun. Ito naman kay kuya, talagang no-brainer yon. Kahit ako naman, no? Kung magi-stay dito yung mga anak ko, nandito na yung buhay nila, syempre, mas gugustuhin ko na mag-stay dito. Kasi mas gusto ko na mas malapit ako sa mga anak ko. And soon, syempre, tatanda rin tayo. Gusto ko makita yung magiging apo ko sa mga anak ko, no? Mas gusto ko pa rin dito kasi yung healthcare. Ayan. Kahit sabihin mo pag nag-retire ka na, hindi lahat covered yung medication mo. Ayan. But it's okay. Yung hospital mo, anytime, madali ka lang maka-access. 23. Ayun. So, yung sa hospital kasi guys, no, again, hindi po perfect. No, hindi perfect ang healthcare or yung pagpunta mo ng hospital dito sa Canada. Pero para sa akin lang naman, no, isa sa mga
mawawala na sa iisipin mo nga is yung pambayad, 'di ba? For so many times na kami ay nagpunta ng hospital sa Pilipinas, yan yung mga major na kailangan or iniisip ko na nun eh, no? So after nung sakit or after nung pag-cure sa'yo, ang isipin mo na, magkano kaya bill ko, no? Unlike kasi dito sa Canada, 'di ba? So pag nabigyan ka na ng assistance, 'di ba? Wala ka nang iisipin, wala ka nang gagastusin, 'di ba? 'Yun lang. Risk na ako dito pero hindi ako favor dito. Mga 2 years na lang, dalhin ko na yung kalahating pensyon ko, ayaw ko nang bumalik. Grabe lang, no? Ano kaya yung na-experience si nanay? Bakit parang pasong-paso siya dito sa Canada? Naku-curious talaga ako kung ano yung naging experience niya dito. Bakit the way niya sabihin yung pagre-retire at pagbalik niya ng Pilipinas, talagang parang meron siyang hinanakit no? Basically, yung sa Pilipinas talaga dahil masaya. Pero kung talagang sa ngayon, dahil may anak na ako, at syempre yung healthcare natin Yung mga Ayun talaga, no? Yung healthcare. At saka, yung saya guys, I totally understand that. Masaya talaga sa atin kasi nandyan yung buong family mo Pero, eto, real talk lang, di ba? Hindi naman kayo araw-araw merong piyesta. Hindi naman kayo araw-araw Pasko. Hindi naman araw-araw merong celebration na talagang nagkikita-kita kayo na buong pamilya, no? O yung mga extended family, mga pinsan mo, yung mga ganyan. Hindi naman kayo lagi-laging nagkikita para for the happenings, no? Kailangan pa rin nating i-consider guys yung mga necessity, no? Kaya nga ano mas maganda niyan guys, i-list down nyo yung mga makukuha nyo sa Pilipinas at ano yung makukuha nyo sa Canada, no? At pagbanggain nyo guys para magkaroon kayo ng comparison kung ano ba talaga ang mas magiging pabor sa inyo, Pilipinas o Canada. Kailangan pa rin natin i-consider yung mga necessity na pangangailangan natin sa pang-araw-araw. check-up mo dito, libre naman. Totoo yan. Sa Pilipinas, kahit bulak, ibibilhin mo, di ba? Ay naku po. Yan guys, based on our experience, no, hindi lang bulak, tsaka medyo pricey, no. Nung nakita ko yung list ng mga nagamit nung nanganak yung aking asawa, magugulat kayo guys, no. So, totoo yan. Yun ang mahirap doon. Makikita rin natin, no, talagang iba-iba yung view. Iba-iba yung perspective. Iba-iba yung mga reasoning kung bakit nila gusto magstay dito sa Canada at meron namang gustong umuwi ng Pilipinas. So ngayon naman guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nag-motivate sa akin or ano yung nag-click nung time na sinabi ko talaga sa sarili ko, pati sa asawa ko na let's go to Canada, no? Kasi guys, meron kaming ninong, no? Na hospital sa Pilipinas. And yung family niya talagang may kaya guys. Kayang gumastos talaga ng malaki, no? And nangyari, si Ninong kasi kailangan niyang ma-bypass. Okay? So, pinasok siya sa mamahaling hospital, no? And ang naging bill niya for a month, guys, is umabot ng mga 6M or 6 million pesos. Doon ko naisip na nung panahon na yon na sabi ko, grabe, para ma-secure mo yung safety mo or para mabigyan ka ng magandang service at makapasok ka sa ganong kamahal na hospital, kailangan meron kang ganong pera. 1 month lang yun guys paano pa kung yung sakit mo kailangan mong magstay sa hospital lang napakatagal. Meron kami dito kakilala no na pinagtatrabahoan ngayon ng sister ko, parang mag-iisang taon na yata siya sa ICU, no? Pero wala siyang binabayaran. Just imagine that, guys, no? Kung gagawin mo yan sa Pilipinas, magkano na ang magiging bill mo, no? Kaya ang thinking ko nun, guys, no? Let's say, nagsimula kang mag-work if you are 25 years old, no? And then after that, magre-retire ka ng sabihin natin na 65, no? So, 40 years kang nagtatrabaho, malamang meron ka ng ipon, no? Siyempre guys, kapag nag-retire ka, ang gusto mo naman is magpahinga, mag-e-enjoy ka na lang, di ba? Pero kasi, kailangan mo pang isipin yung mga bagay na katulad nun. Paano yung hospitalization mo, di ba? Na
maglalaan ka ng pera para dun. Hindi kasi katulad dito sa Canada na pag nag-retire ka, hindi mo na yan iisipin. Isa na yan sa mga mawawala sa iisipin mo, which is yung pambayad ng hospital. And napakalaking ginhawa nun, di ba? Na yung ipon mo or yung savings mo mapupunta ngayon sa ibang bagay. Pwede mong ilaan sa ibang bagay. Pwede mong ipantulong sa anak mo or mag-tour kayo na mag-asawa, bumili ka ng something na para sa'yo na mag-i-enjoy ka, di ba? Kasi aminin natin sa hindi, tatanda tayo guys. Whether we like it or not, magkakasakit tayo, 'di ba? Kakailanganin natin ng healthcare, kakailanganin natin ng hospitalization. Kung magi-stay ka sa Pilipinas, hindi 'yun mura, no? Unlike dito sa Canada, again, sabi ko nga hindi siya perfect, no? Pero at least subsidized, no? Nakikita mo na yung binayad mo na tax for so long is napapakinabangan mo talaga through hospitalization. Diba? Yun lang naman yung sa akin guys. Kayo ba? Saan ba kayo magre-retire guys? Pilipinas o Canada? At ano yung reason nyo guys kung bakit mas pipiliin nyo na magstay sa Pilipinas or mag-stay sa Canada? No? Is it about healthcare? Is it about the future of your kids? Diba? No? Comment down below naman guys para din ma-share natin sa mga subscriber natin na nag-iisip din kung saan ba mas magandang mag-retire sa panahon natin ngayon. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!